Breaking news, Boy Abunda nagulat sa pahayag ni Senator Rodante Marcoleta, no? First time nakita natin si Boy Abunda na talagang ganitong kaseryoso na magtanong dito kay Senator Rodante Marcoleta. At binunyag po ni Senator Rodante Marcoleta na alam na niya kung sino ang mastermind o utak ng maanumalyang flood control issue na to sa pamamagitan ng maraming ebidensya, mga testigo at mga dapat lumabas at pinagtatakpan na ngayon, no? Sabi ko nga sa inyo mga nakaraampak, no? Sundin nyo lang ang puso nyo. Huwag nyo susundin na ano ang kulay ni Marcoleta, kung anong kulay ni ganito, ng mga ng pinklawan. Huwag nyo papainggan yun. Iba yun. Magkaiba yun. Kung kayo kung kayo ay DDS kayo. Kung kayo ay BBM kayo. Asaran kayo, batuhan kayo, korupsyon si ganito, korupsyon si ganyan, okay lang yun. Pero ang usapan na to, hindi na kulay-kulay to. Walang pinatatanggol dito. Nakita natin lahat-lahat hayagan sa atin. Sinasabi nila, kaya si Senator Marcoleta tinanggal nila. Bakit? Kasi, di ba, sabi nila, pinatanggulan Duterte. Hindi naman niya pinatanggulan Duterte. Dito, damay lahat kung tutusin Kung inimbita mo si Martin dito, kakanta yan. Hindi manggagaling kay Marcoleta yung sasabihin niya, kundi manggagaling mismo sa pamamagitan ng tanong kay Martin at kay Saldi. Kung hindi makauwi si Saldi, si Martin na lang. Imbitahan, tatanungin ni Senator Amy o tatanungin ni Senator nung sino man Senator o lalo si Senator Marcoleta, malalaman ang katotohanan sa pamamagitan ng kasagutan no? Ito po, painggan nyo po ang nakakakilabot na pahayag ni Senator at interview kay Senator Rodante Marcoleta sa programa ni Boy Abunda. Salamat sa iyo nga pala, Boy Abunda, boss. Salamat po sa iyo sa mga ganitong programa mo. Nakakatulong ito sa sambayan ng Pilipino, no? At talagang naniniwala kami, talagang noon pa man hindi ka talaga naging bias. Kumbaga talagang patas ka na sa mga tanong, patas ka talaga. Salamat po sa iyo. Nangyari ang mga nangyari. Pero doon po sa una niyong latag, sino ba talaga ang mastermind ng pandarambong na naganap at patuloy siguro na nagaganap? May kasagutan po yan. Sino ba talaga ang mastermind dito? Doon nilinya namin kung sino dapat ang managot. Yung gumawa ng yung partial report, gumawa sila ba ng sariling report? Na rin, doon sa nakalap naming ebidensya, testimonial and otherwise, na nanggaling sa aming mga resource persons. So natukoy mula sa kanilang paglalahad ng kanilang individual short statements na siyempre, sangkot lahat It's a conspiracy. Merong galing sa executive department sa magitan ng DBM, yung DPWH, executive yun. Sa panig naman ng House at saka ng Senate, nandun yung paglatag ng budget. Pero nagsimula yung budget sa NEP. Ang NEP nanggaling sa executive. Kapag sinala mo ito, malinaw na merong conspiracy. Hindi naman po pwede na nailatag ng isang tao lang kahit na ikaw ang chairman naman ng Appropriations Committee, meron ka rin namang boss Hindi totoo yung sinasabi nila na, ako nga yung pinakamataas dito, but I do not control the 80 committees of the House of Representatives. I can only supervise, but I do not control. Hindi ako naniniwala doon, boy. Kasi, nagtagal ako sa House I spent 18 years in the House of Representatives. Alam ko ang palakad nito. Hindi ka ma-appoint na chairman ng kahit anong committee, much less or much more, the Appropriations Committee, kung walang basbas ang leadership. Kung walang basbas, specifically, ang presidente ba o ang Speaker of the House? Manggaling muna sa Speaker of the House. So in this case, hindi pwede maging chairman si Zaldico ng APRO kung walang basbas si Congressman Martin Romualdez. Yes, boy. Yun, napakasimple, di ba? Yan lang yun. Pakinggan nyo lang yung hindi sa sinasabi ni Senator Marcoleta, huwag kayo makinig. Doon sa natural na nangyayari, doon kayo bumatay. Di ba? Kapag ikaw ba nag-a-apply ng trabaho, saan ka unang dadaan? Doon ba agad sa boss mo? Dadaan ka muna sa gwardiya. Tama? So ba, may company kayo. Doon ka ba agad sa boss mo, doon ba agad sa boss na dadaan, i-applyan mo, sa HR ba agad? Pinakaunang-una on the top, saka dumaan, sa gwardiya. Pag sinabi na hindi ako dumaan sa gwardiya, tapos paniniwalain mo yung mga tao, ay hindi ako dumaan sa gwardiya, walang kinalaman yung gwardiya, malaking kalokohan yun. Parang ganito lang yung usapan na yun. Okay. Talagang manggagaling sa kanya. Even the vice chairman. Are you... Sa ito, pasensya na kayo Sasabi nyo pa ulit-ulit si Munting Kaalaman. Hindi ako pa ulit-ulit. Pinapaalala ko lang sa magkakaibang anggulo sa magkakamukhang paraan.
Di ba? Bakit ko ginagawa to? Kasi wala nagsasalita tungkol dito. Ang ginagawa ng iba pag iba topic yun na lang. Kakalimutan na nila. No, dito kasi hindi lang pagpapaalala ng kung sa kasalukuyang balita, kundi nililinaw din natin, ipagdidiinan natin sa inyong kaibuturan sa inyong puso na maunawaan nyo kung ano nangyayari para hindi kayo magkaroon ng pagkalito at pagkaligaw na kung ano totoo talaga, sino talaga ang tinutukoy ng sitwasyon. In effect saying that Martin Romualdez is the mastermind, alleged mastermind of this whole mess. Isa siya sa maaaring ma-pinpoint. And this is high time for Senator Ping Lacson to call him Okay. in the hearing. Right. Grabe. And obviously, doon sa kanyang statement, now we're talking about the statement of former Speaker Romualdez, na para bagang for the first time, nakita ng marami sa bayan na may cracks ang relasyon niya with his own cousin, the president of this country, Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. Tama ho ba ang reading namin? Tama naman yun kung pagbabasihan yung revelations ni Saldico Mhm. na meron siyang sinasabi, allegedly, na merong 100 billion per year na ini-insert sa budget. Ngayon, palagay ko yung statement ni former Speaker Martin Romualdez ay na-trigger nung sinasabing na-aresto na si Saldico. Please explain that to us. Paano siya na-trigger with that arrest of Zaldi in the Czech Republic? Eh kung talagang na-aresto siya talaga, no? Sa akin kasi may pagdududa ko. Si Saldico, nagkaroon na siya ng previous revelations installments. At ang dami niya, he spilled the beans already. Ayaw nga siyang tawagin ni Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee for the simple reason that he respects the interparliamentary courtesy. Sabi ko nga doon sa isang sagutan namin, nilibas na ang bansa natin. You're still respecting interparliamentary courtesy? Tama, di ba? Kung bastusin niya si Senator Marcoleta, respeto ka ba? Interparliamentary courtesy, nilimas yung pera natin, tapatawag mo, ayaw mo ipatawag dahil sa respeto. Pero kung bastusin mo si Senator Marcoleta, kung sabihan mo kung ano-ano, di ba? Naalala nyo, yung Blue Ribbon si Senator Marcoleta, anong sabi? Di ba? Nagsasariling imbestiga sila ni ni Gorilla. Si Kiko Matching, di ba? Nagsasarili sila investigasyon habang nag-iimbestiga si Senator Marcoleta. Di ba pambabastos yun? Ano ba si Senator Marcoleta? Sinabi ba namin bastos kayo? Ikaw nang hihingi ka ng respeto ngayon sa interparliamentary courtesy, respeto sa isang congressman? Ha? Nasabantalang yung congressman na yun, napakaraming best binanggit, napakaraming best tinuturo ng pagkakataon. Hindi mo malamang maimbitahan dahil sa parespeto mo? Hindi kami naniniwala respeto ang tinutukoy mo doon, di ba? Nakakita ka kung gano'n. Kasi ayaw nila talagang magsalita si Saldi. Sabi ko, Ayaw. pwede mo nang gawin yon. Kasi kung hindi kayo na-advise ng legal staff mo, ako magsasabi sa'yo, Saldi ko, Hindi niya makuha. Kunwari lang eh. Hindi mo lahat ng sangkot may mga kanya-kanyang dahilan. Isa, wala si Saldi. Yung isa, interparliamentary courtesy. Yung isa, peki affidavit. Yung isa, walang kredibilidad. Kanya-kanyang dahilan eh. At kanya-kanyang ginagawa ng dahilan nila. Ako, ito, Chori, ako lang. Naniniwala ba kayo si Saldi tatago? Naniniwala kayo? Naniniwala ba kayo si Saldi nagtatago sa sarili niya? O iba kasi yung nagtatago sa pinagtatago. Diba? Para maisip yung mga... Ako, Chori lang to, hindi ko sasabing totoo to ha. Sa akin, isipin mo, imagine mo. Pwede naman sabihin na, oy, magtago ka na. Kunwari, galit kami. Kunwari, nagtatago ka. Kunwari, hindi ka namin mahanap-hanap. Para wag lang masimulan. Wag ka lang matanong. Paano si Tamba? Si Pinky na bahala doon. May interparliamentary courtesy yun. Paano yung 18 Marines? Si Pinky na rin bahala doon. Kasi may may bababa kredibilidad doon. Paano si Gutesa? Si Pinky na rin bahala doon kasi yung affidavit doon hindi totoo, peke. Paano yung Diskaya? Wag mo na alalahanin yung Diskaya kasi napaniwala natin yung Diskaya kakampi ni Marcoleta kasi yung asawa nakasali sa insurance. Pansin nyo, lahat ganun. Wow! Common sense na lang. Tandaan nyo. Ibig mo sabihin, lahat yung ganun wala. Sino nagnakaw? Wala. can secure his own Duterte nagnakaw? Imbestigahan nyo, ikulong nyo. sworn statement in any country in Europe. Apostille niya lang yun eh. And the Apostille Convention is already recognized by the Philippine Supreme Court.
at inadapt na nga ito sa isang requirements natin. Sabi ko, pagka na-apostille yung kanyang sworn statement, pwede mo siyang paharapin sa committee kahit na by Zoom. Bakit hindi mo gawin? Isang potential na witness siya. At dito, nagsabi siyang napakarami, dinadala yung mga mali-malitang pera sa bahay mo, sa ganito. Kailangan nating ipagharapin talaga. Bakit tayo nilang gawin ito? Ito yung punto rito. Ngayon, kapag kung nahuli talaga, magkakaalaman dito. So, kaya siya gumawa ng statement sa aking palagay. Sige, nasa sa inyo. O dilaglagan na tayong lahat. Parang gano'n ang ibig niya sabihin. I cannot be the fall guy. Ibig niya sabihin, merong mas mataas sa kanya. Okay. Napakinggan namin yung statement, pero sususukan ko lamang yung statement ni Congressman Zaldico, accusing the President of the Republic as head, actually, nung nauna niya mga statements na lalo na yung 100 billion, inutusan niya si Budget DBM Secretary, pagdating, siya ang tumawag pala sa kanya, kung tama ang aking pagkaalala, at sinabi niya hindi kaya ito, i-insert ang 100 billion, kailangan hatiin, ang 50 billion dito, ang 50 billion. Tama ho ba ang aking pagkaalala? Yan ang sinasabi ni Zaldico. Yan ang sinasabi ni Zaldico. Oo, di ba? Dumikit yan sa ating isipan dahil doon siya nagpapaliwanag na ako'y nasa baba lamang. Hindi ako nasa taas. May nagdidikta pa sa akin. Tama naman yun. Dahil kahit na ikaw ang chairman ng Appropriations Committee, hindi ka makakagalaw sa sarili mo. Hindi ganun ang system sa House of Representatives. In effect, that Palagi. was what Martin Romualdez also was trying to say, na medyo may collegial decision or hindi lang sila isa. Well, you use the word conspiracy theory, alleged, no? Oo. Kasi nga, hindi po pwedeng walang say si Martin Romualdez. Hindi pwedeng mangyari na si Saldi lang ang magdedesisyon sa sarili niya. Kaya Yun talaga yun. Kung si Saldi lang ang magdedesisyon sa sarili niya, hindi po pwede yun. Hindi naman niya hawak ang lahat eh. Chairman lang siya ng appropriation, hindi siya talaga pinaka-signatory. kailangan palagi niyang kinukonsulta ang speaker. At hindi ako maniniwala at walang maniniwala na wala siyang approval sa lahat ng Tama. gagawin ng Appropriations Committee. Doon sa statement ni former Speaker Martin Romualdez, yun ang unang lumabas. Ang unang lumabas, parang may problema na kayo ng Malacanang, parang may problema na kayo ng pinsan mo. Dahil nga doon sa kanyang reference to the executive's participation in the budget process. Pangalawa, nagpangalan na from Chis Escudero to Zaldico, Toby Chanco, pinangalanan niya. At para bagang ang sinasabi niya, I'm not gonna keep quiet anymore. Ano ang reaction ni doon? Kasi nga, ang tingin ko, kung talagang lalabas na si Saldico will completely spill the beans. Hindi ko alam paano nila i-manage yun. Kasi sinasabi niya, 100 billion, allegedly, ang napupunta sa, ang nire-request ng Office of the President every year. Tama. Magsimula na lang tayo ng 2023 hanggang 2025. Sabi niya, maging 2026, meron pa rin eh. So, paano sasagutin yun halimbawa? Ngayon, si Saldico ba mag-turn around 360 degrees? I don't think so. Kasi, ni-reveal niya na to earlier. Ibig sabihin, hindi talaga pwede masabi dito si Saldico malinis. Tandaan niya. Imposible na sasabihin mo, ikaw ang chairman ng APRO, tapos nawala billion na pera. Wag na yung mali-malete. Wag na yun. Pero yung kaupuan nawala yung gantong halaga. Yeah. Saan napunta yun? Kung ikaw ang chairman, wala kang kinalaman, may kinalaman lang yung mga tinuro mo. Hindi ako naniniwala eh. Yeah. Pero, Sen, what is your take that the announcement that Zaldi had been arrested, kung na-arrest man, no, was the president? Yung sinabi niya na... As a president ang nagsabi na nahuli. Kasi ganito boy, ako, padadaanin ko sa nalalaman ko. Under the Geneva Convention kasi boy, any Filipino arrested in a foreign country, matitrigger yung tinatawag na consular notification process. Talagang makikita mo dito talaga maraming alam si Senator Marcoleta, no? Talagang alam niya lahat ng ginagawa at sabihin niya. Talagang nasa batas ang ginagawa niya. Dinadaan niya sa batas lahat. That process will reveal as much detail as possible, like the complete identity of the arrested person, circumstances of his arrest or detention,
yung kanyang documentation, the agency or the office, the court, or the prison, the police station, even detention facility where he is being held, and the future steps na gagawin ng state na may hawak sa kanya. This process was reiterated in many cases of the International Court of Justice. So kung hindi nanggaling yung information from a notification process, parang hindi totoo. Kasi kung talaga nanggaling sa isang consular notification process, Oh. the government must have published a summary of that. Mm. Hindi mo na Tama. kailangang pumunta sa Czech Republic na sinasabi nila na kailangan puntahan doon. Why would you do that? Why would you waste the people's money in doing that? Bakit gusto puntahan doon sa Czech Republic? Ang paliwanag ni Senator Marcoleta nakaraan, dahil magpapakasarap lang yung secretary, kasi nga spring ngayon sa Europe eh. Isa sa mga ni Senator Marcoleta. Pero para sa akin, sorry lang bakit? Para makatotohanan yung ginagawa nila. Na uy, talagang pumunta pa talaga, uy, nagsayang pa ng confidential funds natin. Pera natin yung pinagpunta nila doon, pamasahe, pagkain, lahat. Yung bayad doon sa hotel na tinutuluyan nila. Milyon din yan, no? Ibig sabihin, para makatotohanan, ginawa talaga nila, pinuntahan pa. At in the same time, yung sinabi ng Pangulo na nahuli na, patunayan talaga doon. Kaso, lumalabas sa balita, wala naman si Saldi, hindi naman nahuli. Binigyan ng interpretasyon ng palengkera sa Malacanang, yung nahuli para doon na-hold, parang, na-stop, di ba? Kayo na bahala umusga. Na may takipan nangyayari, wag na mapunta doon sa usapin. O baka sabihin, pinatatakip nyo na kay Sara Duterte. Hindi Yung kay Sara Duterte, kung gusto nyo, kayo na bahala doon. Kayo mga whore. Total naman, inuusig nyo siya eh. Ituloy nyo na yung kay Sara Duterte para mabilis na. Di ba? Kung may makita kayo ebidensya, kung hindi, basura ng korte. Di ba? Sige na. Payag na nga kami. Inuna nyo na kay Sara, walang problema eh. Bakit? Ipatatakip pa ba namin yung issue na to kaysa kay Sara? Ibig sabihin nyo pa, pinatatakip namin tong issue ng flood control para sa mapagtakpan yung issue ni Sara? Hindi ganun Wala na nga. Kahit sabay nyo na kayo kay Sara, walang problema eh. Ito ang pinag-uusapan dito, walang politika dito, lahat dito sangkot. Bakit? Hindi naman sangkot. I mean, lahat dito, kumbaga parang, kasi pera namin to nawala eh. You can check with the Czech Republic Embassy here in Manila. Malalaman natin kaagad eh. Pero boy, ba't sila nagpipilit pumunta sa Czech Republic Bakit? at this point in time? Spring ngayon eh. Masyado bang maaga yung statement na ginawa ni former Speaker Romualdez? Tingin ko, na-trigger nga doon eh. Yun. Kasi kung Na-trigger yon, di ba pasin nyo, hindi naman talaga magsasayta itong si Tamba. Yung sinabi na huli na, inisip ni Tamba, na uy, nahuli na. Ano to? Hindi po pwede. Magsasayta na ako. Inunahan niya na, akala niya talaga nahuli na si Saldi. So, ibig sabihin, paniwalang-paniwala mismo si Tamba na nahuli na si Saldi. Ibig sabihin, wala siyang coordination dun sa Malacanang. Ibig sabihin, hindi niya kasabot ang Malacanang. So, may possible na pwede siya ilaglag ng Malacanang anytime. Si Tamba. At si Tamba, pwedeng bomba na pwedeng anytime sumabog. At magsiwalat ng mga nalalaman niya. Kaya nga itong si Saldi, pasalamat kayo, hindi tuluyan nahuli. Kasi kung nahuli to, magsasayta ng diretso si Tamba kapag nadating sa Pilipinas si Saldi. Ang mahirap nito, baka nahuli na si Saldi, nag-iba na ang script at wag na talagang iuwi. Sorry lang yan ang huli nga, ipin-repair niya na yung senaryo kung anong mayayari. Pero ang nakakapagtaka, even before this incident, ang mga statements lahat ng mga taong inakusahan ng involvement dito sa napakalaking ninakaw sa bayan, lahat sila inosente. Yan naman talaga ang natural reaction mo eh. Pero paano May magnanakaw ba nagsabi ng katotohanan sa sarili niya? Ako nagnakaw. paniniwalaan naman ng buong Pilipinas? Kasi nga yung sistema eh. Manggagaling sa budget, manggagaling sa Office of the President, ilalatag mo yung insertion, pagkatapos may unawaan na sila sa mga allocables, May BICA, may small committee. may small committee, may BICA, may ganyan, balik-balik ng ganyan. Huwag mong sabihin, ikaw ang Speaker of the House. Ano ka, bystander? Naghihintay ka lang kung ano nangyari. I don't think so. People will not believe that. Ano ho ba ang gusto nyo? Action o drama? Action. Sa labas ba ng mga hearings, kayo ba'y nag-uusap
bilang mga tao ni Senator Lacson? Are you friends? Or do you try to be friends? Hindi eh, kasi nung pumasok ako, kaming majority boy eh. Hindi ko alam kung umabot kami ng 1 month. Bigla kaming napalitan. Palagay ko hindi na kami magkakaintindihan. Hindi Kasi na kayo magkakabati niyan. Oo. Ibang Pinky na yung nakilala natin kaysa Pinky noon. Yung Pinky noon, mahusay, walang kinikilingan, walang sinusuportahan siya, wala siyang pitatanggol. Patas ang dating Pinky noon. Matibay, matapang, magaling investigador. Pag sinabing Lacson, magaling. Pero ngayon, iba na. Hindi namin kilala kung sino yung tao na yan. Bakit ganyan yan? Na pinakamahalagang bagay na maaasahan siya, saka siya ngayon wala. nung ginawa niya sa akin na gumawa siya ng isang splice video para doon Ayan, splice video. Anong ginawa niya? Hindi inintindi, hindi inunawa yung senador. Di ba? Anong ibig mong sabihin, ba't mo ginawa niyan? Bakit? Kalaban mo ba si Senator Marcoleta pagdating sa ganyang katwiran? Ha? Magkakampi kayo mga senador ha? Akala ko ba kampi-kampi kayo dyan? Bakit mo ginaganyan si Senator Marcoleta? Si Senator Marcoleta ba inaway yung desisyon nyo? Hindi Inaway niya lang yung maling desisyon nyo tungkol sa flood control. Pero sa ibang bagay, hindi ka kayo naaway. i-twist niya ang aking statement para palabasin niya na I am trying to give up a certain part of our territory. I Okay. did not say that. I will never say that. Ginawa niya yun. Sa tingin ko, walang isang mabuting tao ang gagawa ng gano'n. Pag-usapan nga natin yun. Yung WPS, yung coordinates. Marami kami natututunan pag napapakinggan namin kayo nag-uusap-usap. Ano ho ba talaga ang iyong pinaninindigan dito? Ako pinaninindigan ko lang, boy, yung pinaninindigan din nila na dapat meron tayong West Philippine Sea because we are entitled to all this. Nung maipakita na natin, signatory na tayo ng UNCLOS. Alam mo kung ano lang yung pinag-iba namin, boy? Hindi ko nga maintindihan bakit hindi nila makuha yung gusto ko sabihin. Okay, sinasabi natin, meron tayong West Philippine Sea. Bakit hindi natin ma-drawing, boy? Wow. Kasi meron tayong batas, Administrative Order number 29. Inutusan ng NAMRIA at saka yung DFA to produce and publish Philippine maps enclosing the West Philippine Sea and then make a deposit to the office of the UN Secretary General and notify international organizations like IHO. This is International Hydrographic Organization. It's about the standard geographical names. So, ang ibig sabihin nun, boy, these are steps para ma-drawing natin ang West Philippine Sea. So bottom line, Sen. Dante, what is it that you want to happen? I mean, in view of all these things that are happening. Pagsikapan natin, kahit na mahirap, kahit na ngayon na iniisip na rin maaaring imposible, gawan natin ang paraan na ma-drawing natin ang West Philippine Sea. Okay. Kung halimbawa, sasabihin ng halimbawa ng tribunal, hindi ninyo ma-encroach yung international sea, yung high seas. Kasi you will violate Article 89 of the UNCLOS. Sasabihin ko lang, kasi magtulong-tulong na tayo. Baka makatulong ako sa konting bahaging nalalaman ko. O, tignan mo itong yung NAMRIA, mo, ang tagal nila sila, yung spokesperson ng Coast Guard, si Carpuet, tamo, nailabas ba nila yung drawing na sinasabi ni Senator Marcoleta? Nailabas ba nila? Na talaga alin yung atin doon? Nailabas ba nila? Sige nga. Sasabihin ko lang sa kanila, boy, bakit ang UK and Mauritius in determining the extent of the archipelagic area of Chagos Archipelago, kinuha nila pati yung Diego Garcia. So they were able to appropriate part of the high seas. Kung paano nila ginawa, kopyahin natin. Magtanong tayo sa kanila, paturo tayo sa kanila because no one objected. Gawin natin ang lahat. Pagtulong-tulungan. Ang problema, hindi nila dinidiscuss ito, boy. Bakit? Na-repeal na ba yung Administrative Order 29? Di ba? Yun ang objective ko. To draw, to delimit the West Philippine Sea for the international community to recognize it so that it will strengthen further our position over it. It is not pro-China. Kung kayo po yung may pangatlong mata, saan nyo po ilalagay at bakit?
Gusto ko ng maraming mata siguro, hindi lang tatlo. Hindi lang tatlo. Kasi napakalaki ng problema talaga. Gusto kong matukoy talaga kung sino yung nagnakaw na ito. Alam ko na, ganun ako. Kaya nga ayaw mag-imbestiga ni, ni Pinky. Di ba? Ito ang dahilan Di ba? Napakasimple lang, ba't ayaw mo mag-imbestiga? Ano meron? Idea. Ito ba yung sinasali mong paniniwala sa mga tao? Ngunit kinakailangan natin kasi sundan ang proseso ng batas. Tama. Pero Sen Dante, who are you when no one is watching? Dante Marcoleta is a very simple guy. Approachable. Lalong-lalo na kung yung problema mo ay problemang dating alam niya na problema. Yung pang mahirap talaga. Yung alam niyang walang tutulong sa kanila. In simple words, what are you really fighting for? For the country. May Grabe. pag-asa pa ba? Isipin mo for the country. Ito talaga tunay na lumalaban para sa bansa. Tandaan nyo yan. Oo. Hindi katulad ng iba dyan, nakikisawsaw lang, nakikimasid lang, di ba? Yung mga vlogger, isa lang ang kanilang katwiran, yung kanilang amo lang. Hindi ganun. Di ba? Kung ano yung makakapag-ambag sa taong bayan na maganda, pansinin nyo rin naman. Meron, boy. Halimbawa, mga Duterte. Yung mga Duterte, ba? Ang paniningin nyo, puro salot na lang. Kalokohan yan. Di ba? Ang kitang-kita nyo ang krimen ngayon, laganap. Di ba? Sari-sari. Sa panahon ng Duterte, bagaman hindi nawala ng lahat yon, pero naibsan, nabawasan na napakalaking porsyento. Marami kasing takot sa panahon ng Duterte. Tapos pagmamalaki nyo yung panahon ngayon, sunod-sunod ang krimen sa paligid. Grabe. Meron. Magtulong-tulong lang. Sa isang nagdududa dahil sa garapal na pandarambong sa kabanang bayan. Dahan-dahan ka naman sa pananalita mo, Boy Abunda, sa pandarambong. Alisin mo naman yung pandaram na lang, pandaram. Huwag na yung bong. Di ba? Anong masasabi mo sa pandaram? Huwag na yung bong. Kau naman, no? Parang, ang sagwati ng pandarambong. Di ba? Para sabi yan ni Ted Pailo ni Echo, pandarambong, bong, bong, bong. Parang gano'n no? To people who doubt that there is hope dito sa ating bayan, what do you have to say? Sasabihin ko lang sa kanila, hindi ko kayo masisisi dahil nga sa laki ng problemang idinulot ng nakawan na ito. Ngunit sana magtiwala pa rin kayo na may mga tao pa rin makakagawa nito. Maghintay lang kayo. At tayo naman ay resilient na mga tao, mga Pilipino. At alam ko, lahat ng tao ay may puso na itaguyod natin, ipagtanggol natin ang ating bansa. Sapagkat wala naman tayong ibang pupuntahan. Ang mga anak natin, mga henerasyon na susunod sa atin, ito rin ang mamanahin nila. Sana kung mawala na tayo sa daigdig na ito, maisip man lang nilang balikan ang isang Boy Abunda halimbawa. Isang araw nakausap niya, yung isang senador, na nagsisikap na gawin ang lahat. Nag-iisa lang kasi siya kung minsan Ngunit hindi siya natatakot. At ma-inspire siya sa isang Boy Abunda. Grabe. Nakakaiyak to. Dito talagang first time ni Boy Abunda nakakita ng gantong tao. First time niya nagulat sa mga ganitong pahayag. If you were president, hypothetical po ito, if you were president of this country right now, Okay. pagdating dito sa kontrobersiya na may kinalaman sa flood control, corruption sa DPWH, ano po ang gagawin niyo? Kung akong presidente, hindi ko muna sasabihin, baka mamaya makapaganda sila. Totoo. Di ba? Mauta, kahit di siya maging presidente, baka mapaghandaan yung nasabihin ni Senator Marcolete, kahit bilang senador na lang Kizaldi ko, Kailangan siyang magsalita talaga. Alam ko marami siyang sasabihin. Alam ko magagamit siya talaga. Sabihin mo na ako. Sapagkat kilala naman kita talaga. Hindi ka naman ganyan, alam ko. Kasi nung magsimula ka, nakita na kita Mababa ang loob mo. Hindi ka mayabang. Nakikita ko na pwede kang makausap ng matino. if you were president of this country, after the statement of former Speaker Romualdez, anong sasabihin mo sa kanya? Presidente ako, baka hindi na siya nakapagsalita. Anong Mahirap yun. Mabigat yung word na yun. Presidente ako, baka hindi na siya makapagsalita. sabihin mo sa Kongreso tungkol sa impeachment?
kay Vice President Sara Duterte? Meron pa ba ganun? Kasi presidente na ako, di ba? Halimbawa lamang, you know, the president has the numbers. President has friends in both houses. Halimbawa, president ako, pero What would you tell your allies in private about the impeachment? Yung proseso lang. Kailangan, kung ano yung proseso, yun lamang. Huwag yung sosobrahin ng proseso para maging katanggap-tanggap. Kasi, kung ang ginagawa ninyo, ilabas na sa proseso, nagsasayang tayo ng oras dito. Labas na sa proseso, bili mo, nilabas na yung SALN, nilabas na pa yung transaction ng AMLAC. Nasa impeachment pa ba yun? Akala ko ba ini-impeach nyo yung confidential pan lang? Doon lang tungkol doon. Hanap lang, hindi niya kayo makahanap ng ebidensya sa confidential pan eh. Hanap pa kayo kay Madriaga, kay ano. Fishing expedition na yan. Di ba? Baka pati yung, kumbaga, parang sa loob ng bahay mo nakakita ng malaking ginto eh. Sabihin, oh, yan bang pinambili mo ng malaking ginto eh, galing sa kaba ng pera yan, ng bayan? Parang ganun eh. Nangahalungkat ka eh. Di ba, pumunta ka sa bahay ng isang tao na nasasangkot sa flood control. Titignan mo yung bahay niya, oh, yan bang bubong mo na kulay silver eh, yan ba gawa ng ano, imbestigahan yung bubong mo kasi baka yung bubong mo, pinanggawa dyan, eh, pera ng kaba ng bayan. O, di parang ganun eh, lahat iniimbestiga mo, pati singsing niyang suot, iniimbestiga mo eh. Eh, fishing expedition nyo, paninilip na yon. Labas dun sa process na sinasabi ni Senator Marcoleta. Kasi, pupunta rin naman sa Senado yan eh. So, huwag nyo nang patagalin yan kung naging, halimbawa, meron ng, yung form and substance na established na eh, di ba? Tapos, meron ng Yari kayo, hintayin nyo sa Senado si Senator Marcoleta. Hintayin nyo ako sa Senado. declaration about that the complaint is alleges some grounds, di ba? Presidente ka ng Pilipinas, anong sasabihin mo kay Senator Marcoleta at Senator Lacson? Huwag na kayo mag-usap, hindi kayo talaga magkakasundo. Anong sagot ni Senator Marcoleta sa presidente? At anong sagot ni Senator Lacson? Agree ba? Yung sagot lang ni Marcoleta, sasabihin ko, salamat po Mr. President at natukoy nyo. Palagay mo si Senator Lacson hindi sasagot. Okay, maraming salamat po sa inyo. Dito napatunayan talaga natin na talagang yung puso ni Senator Marcoleta nakikita natin na wala siya dito na tinatawag na tulad ng ibang nakikita natin kalapingki na desperate siyang na magtago ng isang bagay. Hindi. Ang gusto niya malahad at makita ang katotohanan at yung pinaka-master alam na niya. Sabi niya di ba narinig mo na alam niya na kung sino mastermind eh. Wala lang siyang ebidensya na para tumukoy dito na talagang ito na kaya magkakaroong ebidensya sa pamamagitan ng pagtatanong, di ba? Halimbawa, alam mo na kung sino nakita mo, hindi mo nakita, alam mo na kung sino nagnakaw niyan. Pero hindi mo pwede i-pinpoint yung tao na wala kang ebidensya pa, kailangan meron kang matibay na ebidensya, di ba? Eh paano nga magkakaroon ayaw mag-imbestiga nila? Kaya ayaw pala mag-imbestiga ng mga to kasi magkakaroon ng ebidensya, makapagtuturo doon sa mastermind. Di ho ba? Ano ba pinanggagalingan ng ebidensya? Saan ba nanggagaling? Eh di sa pag-iimbestiga. Di ba? Maliban na lang kung may CCTV ka. Eh free na yun. Di ba? Libre na sa'yo sa buhay mo yun. O hindi na tayo nahirapan. O hindi na natin kailangan mag-imbestiga kasi may CCTV tayo at may record tayo na pag-uusap nila. Di ba? Hindi mo na kailangan magtanong. Eh sa panahon ito, wala naman CCTV pa yung mga nangyayari sa ginawa nila eh. Kailangan mo magtanong. Sa paano mo siya magkatanong? Paupuin mo sa hearing. Tama, mali. Okay, maraming salamat. Lalo kay Boy Abunda. Salamat po sa iyo, boss. Sa pagkakataong ito na salamat na kapag interview mo si Senator Marcoleta. Dalangin ko sa inyong sarili, sa boss Boy Abunda, lumawig pa at lumusog ang inyong kalusugan at lumaba ang inyong buhay sa mundong ito. At ganoon din kay Senator Marcoleta, maraming salamat sa inyo. Paalam po sa inyong lahat.